Dominant Protector. Credit to the author. 6,971-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kumunat ang noo ni Darwin. Alam kong iinis ka agad sa sandaling ilabas mo ang puwet mo. Paano mo ako nagawang paglaruan ng ganito? Naisip niya. Gayunpaman, matagal nang mahal ni Darwin ang kanyang bunsong anak na babae, kaya hindi niya ito matiis na pag-alitan. Umikot siya at sinabing, kung gayon, maaari ka nang bumati at umalis ka agad. Hinailan niya sa kwelyo ni Saitaya at lumapit kay Terence, pero hindi niya ito binitawan. Galit na galit si Saitaya. Bakit mo hinahawakan ang kwelyo ko? Hindi ako kuting o tuta, may lakas ba ng loob ka na patayin ako? Sa kasamaang palad, hindi niya ito nagawang sabihin sa kanyang ama dahil sa takot na itapon siya nito. Kapatid na ding tiyan, ikatlong nakatatanda, itong si Terence ay isang tuso at tusong halimaw. Tiyak na may binabalak siya, at sinusubukan niyang saktan ang bahay ni Wang. Pakiramdam ng matandang ito na ang pagpapanatili ng kanyang katawan ay palaging magiging isang kapahamakan. Inikat ni Yongming ang kanyang mga mata at hindi pinansin si Saitaya. Matuwid niyang sinabi, bata at inosente ang binibini, malamang na siya ang magiging target ng mga kasinungalingan ng walang hiya na si Terence. Para maprotektahan ang binibini, sa palagi ko ay dapat mong ipadala agad ang bangkay ni Terence. Nagkatinginan sina Darwin at ang ikatlong nakatatanda at nakita nila sa kanilang mga mata na nakagat ng isdang-isda ang kawil. Hoy, matandang lo, anong sinasabi mo? Hindi ganyan si Terence. Ikinumpas ni Saitaya ang kanyang mga kamay at binti sa ere, inilalantad ang kanyang mga pangil at kuko, ngunit sayang at wala siyang naramdamang anumang pananakot. Mukha siyang kuting o tuta. At ito ang teritoryo ng aming Wang clan. Bakit ka biglang sumisingit? Tumahimik ka nga. Ikaw na batang babae, lalo ka nang nagiging magulo. Gusto mo ba talagang turuan kita ng leksyon? Mahina ang boses na pinagalitan siya ni Darwin at pinagbawalan si Saitaya na magsalita pansamantala, Dinlo, huwag mo nang pakialaman ang kalokohan ng anak ko. Patuloy mo naman kaming suriin. Ang ekspresyon at tonong iyon, sa mga salita ng sekular na mundo, ay, Wan, halika, heto na, simulan mo na ang iyong pagtatanghal. Umubo si Yongming ng 2 beses at sinamantala ang pagkakataon para ayusin ang kanyang mga sinabi. Kahit na malalim ang kanyang kakayahan sa pagiging walang hiya, medyo kulang pa rin ang kanyang kakayahang magsalita ng walang kabuluhan. Kailangan niya itong pag-isipang mabuti. Isipin mo, may dahilan kung bakit iniwan ni Terence ang katawan niya rito. Kung hindi, bakit niya susubukan ang ganoong panganib? Hindi nakakatuwang bagay ang paghihiwalay ng katawang pisikal at ng sinaunang espiritu. May katuturan iyan. Sumagot sina Darwin at ang ikatlong elder, iniisip na may dahilan si Terence kung bakit niya iniwan ang katawan niya, gusto nilang panatilihin ang katawan niya. Siyempre, hindi maaaring malaman ito ni Yongming kung hindi ay hindi matutuloy ang palabas. Bagamat hindi ko mahulaan ang masamang balak ni Terence, hindi ko naman dapat maliitin ang bagay na ito. Isang malaking sakuna ang pag-iwan sa kanyang katawan na buhay. Pakiramdam ni Yongming ay hindi sapat ang kanyang utak at hindi niya kayang magpatuloy sa pagsasalita ng mga walang kabuluhang bagay, kaya ang tanging nasabi na lang niya ay ang kanyang tunay na intensyon. Kapatid na ding tiyan, ikatlong nakatatanda, bakit hindi mo ako hayaang harapin ang kanyang katawan? Ano man ang plano niya, hayaan mo siyang suntukin ako. Ano sa palagay mo? Natatakot akong hindi iyon angkop. Ang ikatlong elder ay handa nang gawin ito, ngunit tila nasa mahirap pa rin siyang sitwasyon. Kaibigan pa rin ng ating Sister Cynthia si Terence. May katuturan ng hula ni Dinlo, ngunit hindi ito sapat upang patunayan na talagang may masamang intensyon si Terence kay Wang. Tama, panauhin pa rin ni Wang si Terence, immoral na ibigay na lang natin ang katawan niya. Sumabay din si Darwin. Sabay-sabay silang kumanta ng may lubos na pagkakaintindihan. Masyado kayong nag-iisip. Sa totoo lang. Biglang tumigil si Yongming, nakasimangot habang nag-iisip sandali, at saka ngumiti. Kalimutan mo na yan, huwag na tayong magpaligoy-ligoy at dumiretso na lang tayo sa punto. Matagal na tayong magkakilala, hindi na kailangang magpaligoy-ligoy pa. Nagkatinginan sina Darwin at ang ikatlong elder at ngumiti ng walang sinasabi, hinayaan si Yongming na gawin ang anumang gusto niya. Halika, halina,
Halina, ituloy mo ang iyong pagtatanghal. Bakit nasa bahay ang bangkay ni Terence, Wang? Hindi ko na ipapaliwanag ang dahilan, prangka akong tao. Sabihin mo lang sa akin, ano ang mga kondisyon para maibigay mo sa akin ang katawan ni Terence. Malamang ay masyadong tamad si Yung Ming para mag-imbento pa ng mga kasinungalingan, kaya dumiretso na siya sa yugto ng negosasyon. Hawak ng ikatlong nakatatanda ang mahaba niyang balbas at hindi nagsalita. Nagkunwari si Darwin na wala siyang narinig at dinala si Saitaya sa edukasyon ng magulang at anak. Nanginig ang bibig ni Yung Ming. Pakiramdam niya ay nahulog siya sa patibong ni Wang, ngunit para makuha ang katawan ni Terence, hinayaan niya ito. Kapatid na Dingtian, ikatlong nakatatanda, gagamitin ko ang mga bagay na ito para ipagpalit ang katawan ni Terence. Ano sa palagay mo? Isang supot ang ibinigay sa ikatlong elder. Ang masaganang yaman na nasa loob nito ay nakaantig maging sa ikatlong elder ng angkan ng Wang. Tila hindi lang palabas ang galit ni Yung Ming kay Terence. Hindi sumagot ang ikatlong elder matapos suriin ang storage bag, ngunit ibinigay ito kay Darwin para mapagdesisyonan nito kung angkop ito o hindi. Sa katunayan, pwede naman sana nilang ibigay si Terence kay Yung Ming kung wala silang dala. Tutal, parang paghagis lang ng mainit na patatas kay Yung Ming, sinulutas nila ang problema para sa bahay ni Wang. Pero natural lang na mas masarap ang kumita ng malaki. Tiningnan ito ni Darwin at labis siyang nasiyahan. Nagsalita pa siya ng ilang salita at nagpas siyang ibenta ang katawan ni Terence kay Yung Ming. Tuwang-tuwa si Yung Ming, sa wakas ay nakuha na niya ang katawan ni Terence. Sa wakas ay makukuha na niya ang kalahati ng kanyang paghihiganti para sa kanyang apo. Matapos sirain ang katawan ni Terence, wala nang maaasahan ang kanyang essence spirit, tingnan natin kung ano ang magagawa ni Terence. May mapangasar na ngiti sa mukha si Yung Ming habang itinataas ang palad patungo sa katawan ni Terence. Hindi na siya makapaghintay pa at gusto na niyang patayin si Terence agad-agad. Huwag! Sigaw ni Saitaya, at isang maliit na figure ang tumalon kay Terence, pinuprotektahan ito sa kanyang mga bisig. Dinala siya ni Darwin sa tabi ni Terence, binigyan si Saitaya ng pagkakataong isugal ang kanyang buhay para iligtas ito. Kahit si Darwin ay hindi inaasahan na gagawin ito ng kanyang pinakamamahal na anak para kay Terence. Nabigla ang pinuno ng pamilyang Wang, at hindi niya naabutan si Saitaya. Galit na galit si Yung Ming kay Terence at gusto niyang gawing alikabok si Terence sa isang suntok lang, pero nang lumitaw si Saitaya, hindi siya nakapagpigil. Kapag tumama ang tama na ito, masisira ang katawan ni Terence, at mawawala rin kasama niya si Saitaya. Ang bugbugin ng munting prinsesa ng pamilyang Wang hanggang sa mamatay. Nang hindi man lang iniwan ang isang bangkay. Ang pag-iisip pa lang tungkol dito ay nagpawis ng malamig kay Yung Ming. Sa oras na iyon, ang buong Clearstream Academy ay wawasakin ng pamilya Wang, lalo na ang Dean. Sa kritikal na sandali, isinugol ni Yung Ming ang negatibong reaksyon ng puwersa at pilit na binawi ang 70% ng kanyang lakas, habang ang natitirang 10% ay halos hindi na nalipat mula sa kanyang mahalagang bahagi patungo sa kanyang balikat. 6,972. Ang mga kilos ni Saitaya ay likas sa isang sandali ng kawalan ng pag-asa. Hindi niya naisip na protektahan ang sarili. Gamit ang kanyang maliit na tunay na chi, hindi niya mapoprotektahan ang sarili, maliban kung maa-activate niya ang depensibong hanay ng maaga. 10% ng lakas ng pag-atake ni Yung Ming ay napunta sa batang balikat ni Saitaya, at may mariing tunog ng pagkabali ng mga buto at pagkabali ng mga litid. Mabuti na lang at hindi iyon ang kanyang mahalagang bahagi, kaya buhay pa siya. Dumura si Saitaya ng dugo, dahilan para mamula ang mukha ni Terence. Kung ang ataking ito ay tumama sa likod ni Saitaya, malamang ay namatay na siya agad. Munting ching. Sumugod si Darwin at niyakap si Saitaya. Agad niyang nilagyan ng gamot ang bibig nito at inilipat ang kanyang tunay na chi para matunaw ang gamot. Binibining Wang. Labis din ang pagkabalisa ni Yung Ming. Pagkabuka pa lang niya ng bibig, nakaramdam siya ng parang may kung anong matamis sa kanyang lalamunan, at hindi niya maiwasang dumura ng dugo. Pinilit niyang tumigil, at hindi maiiwasang nagtamo siya ng ilang pinsala, ngunit kumpara kay Saitaya, hindi na ito sulit banggitin. Kung may nangyari kay Saitaya, mapapahamak si Yung Ming. Baka hindi niya maiwan ang pamilya Wang. Kaya naman, ang pinanabik ni Yung Ming sa kaligtasan ni Saitaya ay hindi mas mababa kaysa kay Darwin. Halos sabay na lumitaw ang ikatlong nakatatanda at si Darwin sa tabi ni Saitaya.
Inabot nila ang kamay para tingnan ang pulso nito at ang pinsala sa balikat nito, at pagkatapos ay nakahinga sila ng maluwag. Walang problema. Maliit lang na pinsala yan, magiging maayos din ako pagkatapos ng kaunting panahon ng paggaling. Natakot din ang ikatlong matanda. Siya ang utak ng Pukana na patayin si Saitaya gamit isang hiniram na kutsilyo. Kung sasaktan niya si Saitaya dahil dito, malamang na masisisi siya ni Darwin. Lahat ng ito ay salamat kay Dinlo na huminto sa oras at isinugol ang sarili niyang buhay para protektahan ang batang si Ching. Kung hindi, nasa panganib sana siya. Napakatanga naman ng batang to. Mabuti naman at ayos ka lang. Kasalanan ko lahat to, muntik na akong magkamali. Puno ng pagkadismaya ang mukha ni Yungming. Taos puso man ito o hindi, kailangan niyang ipakita ang ganitong saloobin sa pamilyang Wang. Ang mukha ni Saitaya ay kasing putla ng isang piraso ng gintong papel, at ang dugo ay patuloy pa ring lumalabas sa kanyang bibig. Binuhat siya ni Darwin at naglakad palabas, na sinasabing, ihahatid ko muna si Cynthia para magpagaling. Tulungan mo ang iyong sarili, Dinlo. Pangatlong nakatatanda, pakibigyan siya ng kasiyahan. Pagkasabi niya noon ay nawala na siya sa labas ng pinto. Medyo hindi rin komportable ang loob ng ikatlong elder. Casual siyang nagsalita kay Yungming, pagkatapos ay nagdahilan din para umalis ng sala, at naiwan si Yungming. Hindi masyadong pinag-isipan iyon ni Yungming. Matapos mangyari ang ganoong bagay, hindi na siya direktang pinalayas ng pamilya Wang. Isa na itong tanda ng paggalang. Ano pa ba ang mahihiling niya? Kasalanan mo ang lahat ng ito, ikaw na batang walang hiya. Tingnan natin kung sino pa ang makapagliligtas sa iyo ngayon. Tumingin si Yungming kay Terence nang may galit na ekspresyon. Itinaas niya ang kanyang palad at muling inayos ito. Sa pagkakataong ito, kung wala ang tulong ni Saitaya, wala nang kahit anong depensa ang katawan ni Terence. Bigla na lang siyang naging abo. Kasabay nito, si Terence, na nagkukunwaring nagsasagawa ng alchemy sa sekta sa bundok, ay natapos na ang pagbabago ng Super Alchemy Bomb. Binibilang niya ang mga araw at naramdaman niyang oras na para lumabas at sabihing tapos na siya. Bigla na lang, pakiramdam niya ay nawalan siya ng timbang ng walang dahilan, at natagalan bago siya nakabawi. Saka, napagtanto ni Terence na tuluyan nang naputol ang koneksyon sa pagitan niya at ng kanyang pangunahing katawan. Ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Maaari kayang may nangyari sa pisikal niyang katawan sa pamilyang Wang. Pinatatag ni Terence ang kanyang Yuan spirit body at agad na nahulaan ang katotohanan, ngunit hindi niya ito makumpirma dahil kabilang siya sa Mountain Sect. Nangako si Yung Tian kay Terence na personal niyang pupuntahan ang pamilyang Wang para kunin ang bangkay. Gusto ni Terence maghintay hanggang sa matapos ang usapin ng Mountain Sect at ginamit ni Yung Tian ang Void Pill para makalusot sa Heaven Splitter bago pumunta sa pamilyang Wang para harapin ito. Ngayon, tila huli na ang lahat. Ano ang nangyari sa pamilya Wang? Labis na nagulat si Terence kaya nakalimutan niyang umalis. Nanatili siya sa silid at tiningnan kung may iba pang problema sa kanyang Yuan spirit. Mabuti na lang at pagkatapos niyang suriin, nalaman niyang normal naman ang lahat sa ngayon. Walang kahinahinalang kalagayan, at hindi nito naapektuhan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Maya-maya, nakatanggap si Terence ng mensahe mula kay Saitaya. Ito ay isang mensaheng direktang ipinadala sa essence spirit ni Terence. Nag-iwan ng marka si Saitaya sa katawan ni Terence noong nasa abandonadong lupain sila. Siyempre, hindi ito binura ni Terence, at ang markang ito ang naging lokasyon ng pagpapadala ng boses. Gayunpaman, upang magamit ang ganitong uri ng anting-anting na nagpapadala ng boses gamit ang banal na sentido, kailangan putulin ng isang tao ang bakas ng kanyang sinaunang espiritu upang matagumpay na maipadala ang mensahe sa taong gustong magpadala nito. Kung hindi lang ito usapin ng buhay at kamatayan, walang sinuman sa angkan ng Wang ang padalos-dalos na gagamit ng ganoong anting-anting. Napakalaki talaga ng kabayaran. At sa pagkakataong ito, handang magbayad si Saitaya ng kahit anong halaga para maiparating ang mensahe. Terence, kuya, pasensya na. Hindi ko naprotektahan ang katawan mo. Ang mahinang boses ni Saitaya ay naririnig sa kamalayan ni Terence. Sa pakikinig pa lamang nito, naiisip na niya kung gaano kalala ang kalagayan ng dalaga. Pumunta si Yungming mula sa Clearstream School sa bahay ng aking munting kasintahan upang magtanong tungkol sa kuya ni Terence, at ibinalita sa kanya ng ikatlong nakatatanda ang tungkol sa bangkay.
Gustong sirain ni Yung Ming ang bangkay ng kuya ni Terence, at sinubukan ng aking munting kasintahan ang lahat para pigilan ito, ngunit nawalan siya ng malay. Paggising ko, wala na si Yung Ming, at ang katawan ni Terence ay winasak ni Yung Ming. Pasensya na. Wala akong silbi, hindi ko natupad ang pangako ko kay Terence. Hindi ko maprotektahan si Terence. Umalangaw-ngaw ang mahinang hikbi sa kanyang karagatan ng kamalayan, na nagpainit sa puso ni Terence. Hindi naging madali para sa babaeng may dalawang mukha na iyon na umabot sa puntong ito. Para protektahan ang kanyang katawan, naglakas loob siyang harangan ang atake ni Yung Ming at harapin ang mga nakatatanda sa kanyang pamilya. Ano pa ang maaaring ipakiusap ni Terence sa kanya? Terence kuya. Hindi ko na kaya, wala akong masyadong masabi. Kailangan mong protektahan ang sarili mo. Hahanap ako ng paraan para mabuo muli ang katawan ni Terence kuya. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Iyon lang, pero may ideya na si Terence kung ano ang nangyari. Hindi alam ni Yung Ming kung saan niya nakuha ang balita, pero alam niyang may koneksyon siya sa pamilyang Wang, kaya pumunta siya sa pamilyang Wang at aksidenteng nalaman ang tungkol sa bangkay nito. Pagkatapos, sinira niya ito. Sa kanila, malamang ay mayroon ding ilang mga ideya ang pamilya Wang, kung hindi, paano naging madali ang tagumpay ni Yung Ming. Kumalma na si Terence mula sa kanyang unang pagkabigla at galit, at sinimulang suriin ang mga posibilidad. Pagkatapos, halos na hinuha na niya ang katotohanan, kasama na ang psikolohiya ng pamilyang Wang na gusto siyang patayin gamit ang isang hiniram na kutsilyo. Kahit ano paman, sina Yung Ming, ang pamilyang Xuanji, at lahat ng iba pa, maliban kay Saitaya, ay naging mga kaaway ni Terence. Kung may pagkakataon lang siya, hindi niya sila basta-basta bibitawan. 6,973. Senior Ghost, pareho na talaga tayo ng kapalaran ngayon. Matapos kumalma, sinubukan ni Terence na kausapin ang multo. Narinig ng multo ang boses ni Saitaya at hindi nagsalita hanggang sa magsalita si Terence. Bata Terence, huwag kang mag-alala, ano ba ang problema sa isang Yuan spirit body? Kaya mo pa ring mag-cultivate at umunlad ng walang hadlang ng isang pisikal na katawan, at hindi ka natatakot sa karamihan ng mga pisikal na atake. Ang bagay ay pumili ng pumili, sinusubukang makahanap ng ilang magagandang salita para aliwin si Terence. Bukod pa rito, kasama natin ang puno ng pagpapalakas ng kaluluwa, kaya hindi tayo natatakot na ang ating mga kaluluwang pinagmulan ay maglalaho pagkatapos mawala ang kanilang mga katawan ng masyadong matagal. Huwag kang mag-alala, napakadaling kausapin ako, kaya iiwan ko ang kalahati ng puno ng pagpapalakas ng kaluluwa para sa iyo. Hey! Senior Ghost, alam mo talaga kung paano aliwin ang mga tao. Ang sama ng loob ko. Mas malala pa. Tumawa si Terence habang umiiling. Nasa mood pa rin siyang magbiro tungkol sa mga bagay na ito. Isa lamang itong pagkawala ng pisikal na katawan, hindi parang ang langit ay nahuhulog at ang lupa ay gumuguho. Hindi rin parang wala ng paraan para muling buuin ang isang katawan. Kahit wala siyang ideya kung paano buuin muli ang kanyang katawan sa ngayon, lagi siyang nakakahanap ng paraan. Mas gamaan ang pakiramdam ni Terence pagkatapos makipag-usap sa multo. Agad siyang lumabas ng silid. Napakaraming dapat gawin at hindi niya maaaring sayangin ang oras sa sekta sa bundok. Si Reger ay nakatayong bantay sa labas ng silid ng elixir sa buong panahon, tulad ni Yuntian. Makikita na ang kahalagahan ng Void Elixir para sa kanya ay hindi mas mababa kaysa kay Yuntian. Master Linford, nagsikap ka ng husto. Mabilis na binati ni Reger si Terence nang may malaking ngiti nang makita niya ito. Iniisip ko kung ang tableta. Sa sandaling ito, labis na kinakabahan si Reger. Natatakot siyang sabihin ni Terence na nabigo ang pagpipino. Wala nang ibang paraan, hindi maganda ang itsura ng mukha ni Terence. Kunin mo na, ito ang Void Pill. Hindi maganda ang kalidad. Tutal, iisa lang naman ang batch ng mga materyales. Inihagis ni Terence ang isang bote ng jade na naglalaman ng katamtamang kalidad na Pildores ng pag-inom ng alak kay Reger. Ito ang pinakamasamang kalidad ng Pildores na mayroon siya, at hindi niya ito kayang kainin ng mag-isa. Sakto lang ito para kay Reger. Nagtagumpay siya. Labis na nagulat si Reger. Maingat niyang hinawakan ang bote ng jade at binuksan ito para kumpirmahin, medium grade void pill ito. Hindi naman masama. Master Linford, napakataas ng iyong mga pamantayan.
Akala niya ay mababa ang kalidad ng gamot na iyon, pero mas mataas pala ito kaysa sa inaasahan niya. Hindi man lang makita ang mga mata ni Reger habang tumatawa at pinupuri si Terence. Mabuti naman at nasiyahan ka na. Aalis na ako ngayong naayos na ang bagay na ito. Bahagyang tumango si Terence at casual na bumati, handa nang umalis sa sekta. Master Linford, bihira kang pumunta sa sekta sa bundok. Bakit ka nagmamadaling umalis? Hayaan mong gawin ko ang aking tungkulin bilang host at aliwin ka ng mabuti. Itinago ni Reger ang bote ng jade at hiniling kay Terence na manatili. Kailangan pa rin niya si Terence para gumawa ng mga gamot para sa kanya sa hinaharap, kaya kailangan niyang bumuo ng magandang relasyon sa kanya. Hindi, may mga importante pa akong kailangang asikasuhin. Marami na akong nasayang na oras. Kung may pagkakataon pa sa hinaharap, guguluhin na naman kita. Nakapagdesisyon na si Terence, at natural lang na hindi niya pinansin ang panghihikayat ni Reger Lane na manatili. Dahil may gagawin si Master Linford, hindi na ako mangangahas na magpaliban pa. Hayaan mong paalisin ko na si Master Linford. Puno ng panghihinayang ang mukha ni Reger habang sinamahan niya si Terence palabas ng sekta sa bundok. Hindi na nagpakita ng mukha sina Tobian at Brendan simula noong araw na iyon, pero wala itong pakialam kay Terence. Hindi naman sila pareho ng landas, kaya hayaan na lang sila. Pagkatapos umalis sa sekta sa bundok, naisip ni Terence kung saan siya dapat pumunta. Maaaring nasa closed-door cultivation pa rin si Yuntian at nagsisimulang mag-breakthrough, at maaaring hindi niya ito makita ngayon. Labis din siyang nag-aalala sa kalagayan ni Saitaya, ngunit hindi siya maaaring pumunta sa pamilyang Wang upang bisitahin ito. Kung pupunta siya roon ngayon, para siyang nagpapadala ng tupa sa bibig ng tigre. Ang tanging natitirang paraan ay ang bumalik sa paaralan ng Feiyang. Hindi niya alam kung kailan siya hahanapin ni Dexter, at nasaan ang mga tao ng Paradise Valley sa mahiwagang dagat ng pagkakahati. Hindi gumamit si Terence ng talisman para sa teleportasyon at dumiretso na sa paaralan. Pagbalik niya, maaaring kagagaling na ni Yuntian sa kanyang pagsasanay at hinanap na siya. Sa kabilang banda, gamaan ang pakiramdam ni Yungming matapos niyang sirain ang katawan ni Terence. Bumalik siya sa paaralan at agad na gumawa ng desisyon para sa parusa. Mag-imbestiga ka. Si Nika, isang estudyante ng paaralang Clearflow, ay ninakaw ang mga spirit crystal ng paaralan habang nasa minahan siya. Kasuklam-suklam ang krimen. Matapos ang isang talakayan kasama ang mga nakatataas sa paaralan, napagpasyahan nilang ibigay kay Nika ang kinakailangang parusa. Mula ngayon, aalisan siya ng kanyang lakas at ikulong sa bilangguan ng paaralan. Ang parusang ito ay iaanunsyo sa buong dagat ng klaseng mystic. Dapat nating hayaang ituring ito ng mga tridor bilang babala. Nang ianunsyo ang parusa, nagkagulo ang buong paaralan ng Clearstream. Si Nika ang diyosa ng paaralan at maganda ang kanyang relasyon sa mga tao. Nang parusahan siyang mag-aral sa minahan, lahat ay nagulat na. Hindi nila inaasahan na hindi pa ito ang katapusan. Ngayon, siya ay magiging lumpo at makukulong. Paano nasaktan ni Nika ang mga nakatatanda sa paaralan? Kahit ang pagpiga sa kanyang lakas at pagkulong sa kanya ng walang takdang panahon ay hindi pa rin ang katapusan. Kailangan pa rin niyang ipahayag ito sa buong rehiyon ng Mystic Sea. Sa ganitong paraan, tuluyang masisira ang reputasyon ni Nika. Kahit na mayroon pa siyang lakas, siya pa rin ang magiging target ng lahat. Masyadong mabagsik ang galaw na ito. Ipinagmamalaki ito ni Yungming. Ano nga ba ang prinsesa ng West Island? Wala siyang pakialam. Ang mahalaga ay pahirapan si Nika at maakit ang kaluluwa ni Terence dito. Ang pagsira sa kanyang katawan ay kalahati lamang ng kanyang paghihiganti, magiging masaya lamang si Yungming kung tuluyang patay na si Terence. Dahil sa personalidad ni Terence, hindi siya agad maghihiganti pagkatapos masira ang katawan niya, pero hanggat alam niya ang sitwasyon ni Nika, darating siya ng walang tigil. Susubukan niya ang pagkakataong ito para maalis si Terence, at matatapos din ang lahat. Hindi pa nakakabalik si Terence sa paaralan ng Feiyang nang matanggap niya ang balita na pinarusahan ni Yungming si Nika. Galit na galit siya. Yungming, matandang walang hiya ka. Pananakot lang to. Kung hindi kita papatayin, ako, si Terence, ay hindi lalaki. Umungol si Terence sa kagubatan upang ilabas ang galit sa kanyang puso. Natanggap niya ang balita mula sa kalapit na mga bundok at agad na lumabas ng mag-isa.
Kinailangan niyang pumunta sa paaralan ng malinaw na agos. Nagdusa si Nika dahil sa kanya. Hindi lamang siya napilayan, kundi nabilanggo rin siya. Siya ang munting prinsesa ng West Island. Kailan pa siya nagdusa ng ganito? Ang pag-iisip pa lang ay parang mababaliw na ang dibdib ni Terence, paano nagawa ito ng matandang si Yungming sa isang batang babae. Kahit na winasak ni Yungming ang katawan niya, hindi naman ganito kagalit si Terence, sa sobrang galit niya ay gusto na niyang pumatay ng tao. Pero sa kasalukuyang lakas ni Terence, ang pagpupumilit na makapasok sa paaralan ay parang pagpapakamatay. Kailangan niyang pagbutihin ang kanyang lakas. Humingi ng tawad si Terence kay Nika sa kanyang puso, umaasang makakapagtiis pa ito ng mas matagal. Humanap siya ng isang tagong lugar at nagbukas ng isang kuweba, handa nang simulan ang pagan. Gumawa si Terence ng maraming elixir sa lugar ng Golden Class Sea, at ang mga pangunahing sangkap ay pawang magagandang bagay mula sa mga lihim na kaharian. Sa kasamaang palad, hindi ito naging kapaki-pakinabang para mapalakas ang kanyang lakas ngayon, ngunit maaaring kailanganin niya ang mga ito sa hinaharap. Kaya sa pagkakataong ito, kailangan ni Terence na gamitin ang gantimpalang ibinigay sa kanya ni Reger. Angkop na angkop ang lahat para sa pambungad na yugto, tamang-tama para sa kasalukuyang gamit ni Terence. 6,974. Pagkalipas ng ilang araw, ginawa niyang pampatibay ang lahat ng sangkap. Hindi na nakapaghintay si Terence at inubos ang lahat ng tabletang ginawa niya. Karamihan sa mga elixir ay ginamit upang pilit na pataasin ang lakas ng kanyang essence spirit. Tutal, wala na siyang pisikal na katawan, kaya ang mga ordinaryong elixir ay walang kabuluhan. Gayunpaman, ang ganitong pag-upgrade ay mag-iiwan ng napakalubhang epekto. Hindi ito gaanong mas mainam kaysa sa paggamit ng mga lumalamon na primordial spirits upang mapataas ang kanyang lakas. Sa kasamaang palad, wala nang pakialam si Terence tungkol doon. Kung wala siyang mga halamang gamot na ito, iisipin talaga niyang lumunin ang mga kaluluwa para mapalakas ang kanyang lakas. Matapos uminom ng napakaraming tableta ng sabay-sabay, ang kaluluwa ni Terence ay lumipad pataas at lumutang sa hangin na parang walang pundasyon. Ang kanyang makapangyarihang espiritual na enerhiya ay dumagsa na parang mga alon, sunod-sunod na alon, bawat isa ay mas malakas kaysa sa nauna. Sa maikling panahon, mabilis na tumaas ang aura ni Terence, nabasag ang isang maliit na harang, at pagkatapos ay isa pa. Sinusubukan ni Terence na pigilang kanyang lakas mula sa mabilis na pagtaas, ngunit ngayong binitawan na niya ang mga paghihigpit at gumamit ng napakaraming kayamanan, ang kanyang lakas ay tumaas na parang mainit na kutsilyo na tumusok sa mantikilya. Tuktok ng gitnang yugto ng pagkahati ng bundok, huling yugto ng pagkahati ng bundok, tuktok ng huling yugto ng pagkahati ng bundok, ang dakilang bilog ng pagkahati ng bundok. Isang sunod-sunod na antas ang winasak ng walang anumang pagtutol, at sa wakas, ang harang ng pagbuo ng lupa ay sandaling nagpahinto sa pag-usad ni Terence. Sandali lamang iyon, ngunit ang agos ay sumaire sa mga tanikala ng yugto ng paglikha ng lupa, na lalong nagpatingkad sa essence spirit ni Terence. Ang maagang yugto ng paglikha ng mundo, ang tugatog ng maagang yugto ng paglikha ng mundo, ang gitnang yugto ng paglikha ng mundo. Gaano ba kapamilyar ang sitwasyon? Naulit ang nangyari ngayon lang matapos pumasok si Terence sa yugto ng mundo. Sa huli, ang kapangyarihang ito ay tuluyang tumigil sa tugatog ng huling yugto ng paghahati ng lupa at malapit na sa dakilang bilog ng paghahati ng lupa. Kaunti na lang ang layo nito mula sa pagkumpleto ng isang nakakagulat na patuloy na tagumpay. Nakapagdesisyon na si Terence, hindi siya nasiyahan sa pinakamataas na antas lamang ng paglikha ng lupa, kaya nilamon niya ang ilan sa mga espiritong nahawakan niya sa Jade Space kanina at ginamit ang kanilang kapangyarihan upang palakasin ang kanyang sarili, at sa wakas ay natapos ang pangwakas na tagumpay. Malalaki ang mga panganib at epekto, pero wala itong pakialam kay Terence. Ang dakilang bilog ng paghati ng mundo. Sapat na iyon para harapin ang Clearflow Academy. Namumula ang mga mata ni Terence habang tumatayo siya. Alam ng multo na may puot sa puso ni Terence, at hindi ito nang ahas na guluhin siya sa oras na ito kung sakaling lumihis si Terence sa chi. Nakakapangilabot ang aura niya. Gayunpaman, ang mabilis na paglakas ay naging dahilan upang manginig ang essence spirit ni Terence at halos gumuho. Nakatagong panganib.
Hindi ito matatawag na isang nakatagong panganib, ngunit sa halip, ito ay lubos na halata. Sa pagkakataong ito, gumamit si Terence ng maraming tableta para piliting palakasin ang kanyang espiritu, at sa huli, ginamit pa niya ang ipinagbabawal na paraan ng paglamon sa kanyang espiritu. Kung hindi siya mag-iingat, masisira ang kanyang kaluluwa. Bagamat matagumpay siyang nakagawa ng isang mahalagang tagumpay, naglalakad pa rin siya sa isang mahigpit na lubad. Maaari siyang mahulog sa isang sitwasyon ng walang hanggang kapahamakan anumang oras. Terence bata, bakit mo kailangang gawin ito? Sa espasyo ng Jade, ang malamulto ay nagpakawala ng isang marahang buntong hininga. Hindi niya magawang kumbansihin si Terence na alisin ito, at tanging ang makita lamang niya ay ginagamit ni Terence ang ganitong uri ng paraan ng pagsira sa sarili upang mapalakas ang kanyang lakas. Ang tanging magagawa niya ay protektahan si Terence at pigilan ang pagbagsak ng essence spirit nito. Senior Ghost. Si Nika ay nasa matinding problema dahil sa akin. Kung hindi ko siya may iligtas, paano ko haharapin ang mundo? Si Yongming, ang matanda iyon, ay gumawa ng isang kasuklam-suklam na bagay. Paano ko siya matitiis na hindi magbayad ng halaga? Halos hindi nagawang pakalmayan ni Terence ang kanyang Yuan spirit at pinagdikit ang kanyang mga ngipin habang pinagkukuyom ang kanyang mga kamao. Tanging lakas lamang ang makakagawa nito. Walang paraan ng matandang Panginoong ito para hikayatin kang tumigil sa paghihiganti. Sana lang ay maalagan mo ang iyong sarili at hindi mawala ang iyong munting buhay. Walang magawa ang malademonyo. Dahil nakapagdesisyon na si Terence, ang tanging kaya niya lang gawin ay suportahan si Terence ng buong lakas. Pareho na sila ni Terence ng pinagdadaanan, pareho rin ang kanilang kapalaran. Mabuti na lang at mayroon si Terence ng puno na nagpapalaki ng kaluluwa at ng sanga na nagtitipon ng espiritu sa pinakahilagang isla na maaaring magpatatag sa kanyang espiritong Yuan. Kung hindi, malamang ay pinatay na niya ang kanyang sarili gamit ang pag-agos ng kapangyarihang iyon. Senior Ghost, huwag kang mag-alala. Kung hindi ko papatayin ang matandang si Yongming, paano ako unang mamamatay? Hintayin mo lang at tingnan mo kung paano ko haharapin ang matandang si Yongming. Pinigilan ni Terence ang hindi matatag na pakiramdam sa kanyang Yuan spirit body at naging parang arko ng kidlat, lumipad ng malayo. Ang kanilang target ay ang Clearstream Academy. Naghihintay si Yongming sa pagdating ni Terence sa paaralan. Inutusan niya ang isang tao na gumawa ng holang bakal para ikulong si Nika, at isinabit ito sa tore. Sa loob lamang ng ilang araw, si Nika ay pinahirapan hanggang sa puntong hindi na siya tao. Kung magpapatuloy ito, malamang mamamatay siya sa loob ng ilang araw. Walang pakialam si Yongming sa buhay at kamatayan ni Nika. Ginawa niya ito para pukawin si Terence nang sa gayon ay hindi ito makapaghanda kapag natanggap niya ang balita. Kailangan niyang pumunta agad sa paaralan ng malinaw na sapa para iligtas si Nika, kung hindi ay kailangan niyang pumunta at kunin ang bangkay nito. Sumandal si Nika sa mga rehas ng hola, ang kanyang malalaking mata ay nakatingin sa gate ng Clear Flow School mula sa itaas. Matapos maalis ang lahat ng kanyang lakas, wala nang lakas si Nika para magpakamatay. At araw-araw, may pumipilit sa kanya na kumain para masigurong hindi siya mamamatay sa hunger strike. Alam ni Nika na lahat ng paghihirap niya ay dahil kay Terence, pero hindi niya ito kinamuhian. Umasa pa nga siya na sana ay hindi ito pumasok sa paaralan ng malinaw na ilog. Mas lalo lang niyang mapapahamak ang sarili niya kung gagawin niya iyon. Sa puso ni Nika, isa na siyang may kapansanan, at mamamatay din siya sa malaot madali. Maaaring maging ginhawa ang kamatayan, ngunit mas magiging masakit ang mabuhay. Hindi sulit para kay Terence na ilagay ang sarili sa panganib para sa kanya. Sa kabilang banda, gusto ni Nika na makita si Terence sa huling pagkakataon bago ito mamatay. Matagal na niya itong hindi nakikita, at gusto niya itong makita muli. Umaasa siyang nasa mabuting kalagayan ito. Marahil si Terence ay lumaki na bilang isang walang talo na bayani, bumaba mula sa langit at iniligtas ako mula sa apoy at tubig. Araw-araw, titingin si Nika sa malayo na may magkasalungat na damdamin at pantasya. Walang nagbago sa loob ng ilang araw, ngunit ngayon, may kakaiba. Sa di kalayuan, isang kidlat ang sumilay sa kalangitan at dumiretso sa Clear Flow Academy.
May kapangyarihan itong durugan ang buong mundo. Si Terence pala iyon. Nandito si Terence. Nandito si Terence para iligtas ako. Siya talaga ang walang kapantay kong bayani. Biglang nakaramdam si Nika ng pag-agos ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Itinuwid niya ang kanyang likod at ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa isang maliwanag na liwanag. 6,975. Kahit hindi malinaw na nakita ni Nika kung si Terence nga ba iyon, ang pakiramdam na iyon ang nagpapaniwala sa kanya na walang pagkakamali. Di nagtagal, naabot ng kidlat ang malinaw na paaralan ng batis. Agad na lumitaw si Terence at napansin ang hola na nakasabit sa tuktok ng tore. At si Nika sa hola. Yung Ming. Lumabas ka at harapin ang iyong kamatayan. Nagliliyab ang apoy ni Terence at hindi niya mapigil ang sumigaw, ayon sa gusto mo. Ako, si Terence, ay nandito para kunin ang buhay ng aso mo. Parang rolling thunder ang bawat salita na umalangaw-ngaw sa buong Clearflow Academy. Kahit saang sulok man mapadpad si Yongming, tiyak na maririnig niya iyon. Habang nagsasalita siya, agad na lumitaw si Terence sa labas ng hola sa tuktok ng tore. Kumuha siya ng 2 baras na gawa sa pinong bakal na kasing kapal ng baby arm at casual na hinaila ang mga ito. Ang matitigas na baras ay yumuko na parang pansit, ngunit hindi doon tumigil si Terence. Naglabas siya ng kaunting lakas sa kanyang mga braso at hinati ang hola sa 2, sabay turo sa kaliwa at kanan. Nawalan ng balanse si Nika, ngunit nakatitig pa rin siya kay Terence, hindi niya namalayan na nasa mga bisig na pala siya nito. Nandito ka. Sasama na ako. Nagdulse ka. Napuno ng galit na itinatago ang puso ni Terence, ngunit nang makita ang kaawa-awang kalagayan ni Nika, ang tanging nagawa niya ay magmukhang mahinahon, huwag kang matakot. Dahil nandito ako, walang makakapanakit sa iyo. Isang pildores na pampagaling ang ipinadala sa bibig ni Nika, at ito ay naging purong espiritual na chi na nagpalusog sa kanyang mga meridian at organo. Kasabay nito, pinaganya ni Terence ang kanyang purong chi at inilipat ito sa kanyang katawan upang pagalingin siya. Bahagyang napakunot ang noo ni Terence. Ang kalagayan ni Nika ay mas malala kaysa sa inaasahan niya. Hindi naman ito kalakihan para sa kanya, ngunit imposibleng mapagaling siya ng mabilis. Siguro dapat muna siyang umalis sa paaralan ng malinaw na agos at bumalik para maghayganti pagkatapos niyang mapagaling si Nika. Agad na tinanggihan ni Terence ang ideya ng lumitaw si Yongming sa harap niya. Kung hindi niya papatayin si Yongming ngayon, paano niya mapapakalma ang galit sa dibdib niya? Ha. Terence? Ikaw na batang walang hiya, nandito ka na. Napaka-aromatic niya talaga. Para sa isang batang babae lang, isinugol niya ang buhay niya ng mag-isa. Hindi mapigilan ng matandang ito na purihin ka sa pagiging napakatanga mo. Ha. Mayabang na tumawa si Yongming pagkalabas niya. Naisip niya na kahit papaano ay makakakuha si Terence ng ilang katulong tulad ni Toby yan mula sa sekta sa bundok, ni Yuntian mula sa alyansa ng paaralan, at iba pa. Mas magiging abala ito, at nakaisip pa siya ng maraming dahilan para maiwasan ang 2 malalaking tao. Hindi niya inaasahan na pupunta rito si Terence ng mag-isa. Ano pa ba ang mas hihigit pa rito? Yongming, matanda ka, akala ko noong una ay kaawa-awa ka na pagkatapos mamatay ng apo mo at gusto kitang hayaang mabuhay pa ng ilang taon. Dahil sabik na sabik ka nang mahanap ang apo mong yumao, handa akong tuparin ang hiling mo. Ang mukha ni Terence ay kasing lamig ng yelo. Maingat niyang inilagay si Nika sa kanyang likuran at itinali ito ng isang piraso ng seda, dahil matanda ka na, bibigyan kita ng espesyal na pagtrato. Bago ka mamatay, maaari kang pumili kung paano mo gustong mamatay. Ha. Gusto mo bang patayin ang matandang to? Ngayon, ikaw na maliit na B** star, kapag nakarating ka na sa Clearflow Academy, huwag mo nang isipin pa ang umalis. Habang sinasabi ito ni Yongming, ikinumpas niya ang kanyang kanang braso, at 12 ng mga taong may hawak na mga watawat ng hanay ang biglang lumitaw sa paligid ng plaza. Mabilis nilang inayos ang lahat ng kanilang mga posisyon at inihagis ang mga watawat ng hanay nasa kanilang mga kamay sa lupa. Isang di nakikitang alon ang agad na nabuo, at hindi komportable ang pakiramdam ni Terence, parang may sumasakal sa kanya.
Ang porma sayon na pumapatay ng Diyos na naglalek ng espiritu. Paanong hindi nakapaghanda si Yung Ming matapos malaman na nasaan yung Yuan spirit pala si Terence? Walang silbi ang mga normal na martial skill at formations laban sa isang essence spirit. Tanging ang isang bagay tulad ng Spirit Lock on God Extinguishing Formation ang makakagawa ng nakamamatay na pinsala sa isang essence spirit. Terence, ikaw na batang walang hiya, narinig ko na maalam ka rin daw sa mga porma sayon, kilala mo ba itong pormasyong pumapatay ng Spirit Lock God? Inilagay ni Yung Ming ang kanyang mga kamay sa likod niya at mayabang na sumulyap sa kanya. Ayos lang kung hindi mo ako kilala. Maipapaliwanag ko sa iyo para malaman mo man lang kung paano ka namatay bago ka mamatay. Isang simpleng array ng pamatay insulto para sa ikawalong baitang na may pinakamataas na antas, at gagamitin mo pa rin ito bilang iyong trump card. Nakakatawa talaga. Mapanghamak na sumanghel si Terence. Matapos tiisin ang unang pagkailang, naghagis siya ng ilang mga watawat ng porma sayon. Alam ng molditang ito na darating si Terence para maghayganti at alerto na siya. Pinagsama nito ang kanyang spirit sense sa spirit sense ni Terence, ang pagbasag ng level 8 formation ay kasing dali lang ng paglipad ng alikabok. Ang Spirit Lock on God Extinguishing Formation na kaka-activate lang ay agad na nagbago. Ang spirit sense attack na orihinal na nakatarget kay Terence ay naging isang area of effect attack. Sabay-sabay na inatake ang lahat ng mga taga-Clear Flow School na nag-aayos ng mga gamit sa plaza. Agad silang sumigaw ng sunod-sunod. Hindi nagbago ang mukha ni Terence, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng hangering pumatay. Sa isang pagkumpas ng kanyang mga kamay, 12 ng mga arko ng kidlat ang tumama ng tumpak sa lahat ng nahihirapan at umiiyak sa porma sayon, na tuluyang ikinamatay nila. Dahil pinili mong sundan si Yung Ming para tambangan ako, gamitin mo ang dugo mo para hugasan ang galit sa puso mo. Sa isang kisap mata, walang ibang tao sa plaza maliban kina Terence, Nika, at Yung Ming. Ang kasalukuyang lakas ni Terence ay sapat na para patayin ang mga ordinaryong tagapagtatanim ng kaharian na sumisira ng dagat sa loob lamang ng ilang segundo. Kasing dali lang ito ng pagbelang ng kanyang kamay para patayin ang mga katulong ni Yung Ming. Nawala ang pagmamalaking ekspresyon ni Yung Ming sa kanyang mukha, at mabilis na tumaas ang lamig na nagpalamig sa kanyang puso. Terence. Paano siya nakakasindak? Ang nakakatakot na pag-ataking iyon. Kung sakaling tumama ito sa ulo ng matandang ito, makakayanan ko kaya ito. Hindi napigilan ni Yung Ming na tanungin ang sarili, para lamang malaman na ang sagot ay hindi. Walang ginawa si Terence sa kanya dahil may iba pa itong plano. Sa tingin mo ba napakadaling patayin ako ng ganito? Naisip ito ni Yung Ming, at lalong lumakas ang lamig sa kanyang puso. Alam niyang wala siyang laban sa kalaban, kaya paano pa niya masasabing paghihiganti ang pinag-uusapan. Hindi na hinintay ni Yung Ming na gumawa ng isa pang hakbang si Terence at tumalikod na para tumakbo. Hindi ito ang unang beses na inamin niya ang pagkatalo, at naging nakagawianan niya ito. Yung Ming, bakit ka tumatakbo? Hindi ba't sinabi mong gusto mo akong patayin para ipaghiganti ang apo mo? Kumislap ang katawan ni Terence at agad na lumitaw sa harap ng daanan ni Yung Ming para makatakas. Kung pag-uusapan ang bilis, kahit ang isang bumubukang bundok na si Terence ay mas mabilis pa kay Yung Ming, hindi pa kasama ang isang ganap na nilikhang lupa na si Terence. Sa buong dagat ng Mystic Division, malamang na hindi marami ang makakatakas mula sa mga kamay ni Terence. Kahit ang isang Skybreaker Master ay hindi niya kayang tapatan pagdating sa bilis. Bahagyang nawala ng pag-asa ang mga mata ni Yung Ming. Pinag-cross niya ang kanyang mga palad, gustong gamitin ang kanyang nakapagliligtas buhay na kasanayan sa pakikipaglaban at lumaban hanggang kamatayan. Kasabay nito, sumigaw siya, lahat ng tao mula sa Clearstream School, palibutan at patayin ang nanghihimasok, Terence. 6,976. Hindi niya matalo si Terence sa isang one-on-one na laban, kaya ang tanging inaasahan na lang ni Yung Ming ay isang human wave tactic. Hindi niya sinusubukang gamitin ang taktika ng alon ng tao para hilahin pababa si Terence, kundi para pigilan si Terence at bigyan ito ng oras para makatakas. Kung tungkol sa kung ang buong paaralan ay papatayin ni Terence o hindi, hindi iyon isang bagay na dapat ipag-alala ni Yung Ming.
Hindi ba't tama at nararapat lamang na isakripisyo ang sarili para sa dekano? Ha? Yung Ming, matanda ka, yan lang ang kaya mong gawin. Hindi ko talaga maintindihan. Hindi ba't masarap mabuhay ng maayos? Bakit mo pa ako paulit-ulit na iniinis? May mapang-uyam ng ngiti sa bibig ni Terence habang pinapagana niya ang kanyang purong chi at nagpakawala ng isang hugis dragon na 5 elementong killing intent. Gayunpaman, bago pa man siya matapos, biglang nanginig ang kanyang Yuan spirit body. Muling dumating ang pakiramdam ng pagiging walang ugat at lumulutang. Ang makulay na banal na dragon ay sumugod patungo kay Yungming na natakot ng husto. Gayunpaman, nang malapit na itong tumama, sumabog ito at naging isang kumpol ng liwanag at abo. Si Yungming, nakakaligtas lang sa kamatayan, ay nababalot ng malamig na pawis. Hindi niya namamalayang umatras siya ng ilang daang metro, sa kanya napagtanto kung bakit hindi pa siya patay. Ang hugis dragon na chi ni Terence ay napakalakas na halos napigilan nito ang kanyang katawan. Malapit na siyang mapatay, ngunit nawala ito sa huling sandali. Gusto mong gamitin ang paraang ito para takutin at pahirapan ang matandang ito. Naghinala si Yungming pero nang makita niya ang nasasaktang ekspresyon ni Terence, labis siyang natuwa. Hahaha, Terence, ikaw na batang walang hiya, pilit mong pinalakas ang iyong lakas, tapos ngayon ay nagdurusa ka sa negatibong reaksyon, di ba? Tumawa ng malakas si Yungming. Kanina pa niya iniisip na tumakas, pero ngayon ay humarap siya at inatake si Terence. Kukunin ko ang buhay mo habang nalulungkot ka. Ang pinakamasaya ay ang pambubugbog sa aso habang nalulungkot ito. Ginamit ng multo ang kahoy na nagpapalusog ng kaluluwa at ang sanga ng pagtitipon ng espirito upang mapanatili ang espirito ng Yuan ni Terence sa espasyo ng Jade, at pinapakalma ang kaguluhan. Kaya, muling dumaan ang trahedya ni Yungming, nanlaki ang mga mata ni Terence, gamaan ang loob niya habang ikinukumpas niya ang kanyang mga kamay, at ilang kidlat ang tumama sa katawan ni Yungming. Putang ina! Si Terence, ang batang walang hiya, nag-iinarte lang. Ang sumpaman na yan. Kung magaling ka sa pag-arte, bakit hindi ka kumanta? Napuno ng kalungkutan at galit si Yungming. Pakiramdam niya ay nabulag ng mantika ang kanyang puso. Dapat ay nakatakas na lang siya. Kahit malamang na hindi siya makakatakas, mas mabuti pa rin iyon kaysa sa mapadpad siya sa pinto at tamaan ng kidlat, tama ba? Kahit narinig ng mga estudyante ng Clearflow Academy ang malakas na sigaw ni Yungming, kailangan pa rin nila ng oras para makareact, at hindi marami sa kanila ang may karapatang makialam sa labanang ganito kataas. Ang tinatawag na taktika ng alo ng tao ay pangarap lamang ni Yungming. Magiging kamangha-mangha kung ang isang ordinaryong eksperto sa pagbubukas ng lupa ay makakarating sa loob ng 100 metro mula sa mga pagbabago-bago ng kanilang labanan. Yungming, matandang lalaki, sa tingin mo ba talaga ay nakaranas ako ng matinding batikos at gusto mo pa akong samantalahin ang pagkakataon para patayin ako? Tumawa si Terence habang patuloy na nagpapakawala ng kidlat kay Yungming, sinasabi ko na sayo. Totoo ang iniisip mo, talagang nakaranas ako ng negatibong reaksyon, pero ano na? Kung hindi mo kayang samantalahin ang pagkakataon, maaari ka lang abusuhin ko. Galit na galit ka ba? Kung maaari lang, ayaw mag-aksaya ng oras ni Terence. Tutal, kailangan pa rin niyang pagalingin si Nika, na mas mahalaga kaysa sa pagpapahirap kay Yungming. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na gumamit ng isang malakas na martial skill pagkatapos ng atakeng iyon. Si Yungming naman ang dekano ng Clearstream School, at marami siyang gamit pang depensa. Hindi siya agad mapapatay ng kidlat ni Terence, kundi paralisado lang siya. Hindi alam ni Yungming ang sitwasyon ni Terence, pero binubugbog at kinukutsa siya ng sabay. Galit na galit siya, pero wala siyang ibang magawa. Hindi niya ito matalo, hindi makatakas, at hindi mamamatay. Nababaliw na si Yungming. Kung alam lang niya na magiging ganito kahirap kalabanin si Terence, kanina pa niya ito pinatay. Ganito ang sitwasyon ngayon. Gumamit si Terence ng mga kidlat para tamaan si Yungming habang maingat niyang nilikha ang isang super alchemy bomb. Ang ganitong uri ng aksyon ay hindi nagdulot ng anumang reaksyon mula sa primordial spirit body. Tila ang super alchemy bomb ay hindi isang martial technique na kumukonsumo ng maraming enerhiya.
May katuturan naman, maaaring i-convert ang Chi mula sa spiritual Chi sa Jade Space, at ang Chi Refinement Fire ay katulad ng Spirit Refinement Fire. Nariyan din ang mga primordial spirit na nahuli niya para gawing materyales, kaya halos baliwala lang ang konsumo ng sariling katawan ni Terence. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na ang Super Pill Firebomb. Hindi ito gaanong tumpak na sabihin ito ng ganito dahil ito ay produkto ng closed-door training ni Terence. Matapos idagdag ang elementong hangin, dapat itong tawaging Super Pill Fire Missile. Yung Ming, matanda ka, hindi ko inaasahan na ganito kakapal ang balat mo. Matagal na kitang natalo, pero hindi pa rin kita kayang patayin. Kalimutan mo na yan, wala ako sa mood makipaglaro sa'yo. Paalisin na kita. Malamig na tumawa si Terence habang inihahagis ang Super Pill Fire Missile. Isang mahabang apoy ang lumitaw sa hangin, parang bulalakaw na kumikislap sa kalangitan. Agad itong tumama sa katawan ni Yung Ming. Napakaswerte mo. Ikaw ang unang hanggal na sumubok sa bagong galaw ko. Sayang at hindi mo masabi sa akin ang nararamdaman mo. Sa malamig na boses ni Terence, sumabog ang Super Pill Fire Missile, at hindi man lang nagpakita ng takot na ekspresyon si Yung Ming bago tuluyang naglaho sa apoy. Hindi nga tama na sabihing nalipol na si Yung Ming dahil sa ilalim ng kapangyarihan ng Super Alchemy Missile, wala man lang siyang iniwang abo. Tuluyan na siyang nalipol. Natahimik ang buong paaralan ng Clear Flow. Dahil sa kanilang posisyon, nakita ng lahat ng nasa plaza ang pangyayari. Dahil din dito kaya sila labis na nagulat. Ang dekano ng Clearwater School, ang makapangyarihang eksperto sa pagwasak ng dagat na si Yung Ming, ay pinatay. Nang ganoon lang kadali. Sa huli, wala ni isang bangkay ang natira. Napaka-brutal talaga. Sa oras na ito, wala nang nangahas na lumabas at umatake kay Terence. Kahit ang mga may problema sa pag-iisip ay alam na mamamatay sila kung lalabas sila, yung tipong mamamatay sila ng walang kumpletong katawan. Fear, napatay ko na ang mga kontrabidang ng api sa iyo. Huwag kang mag-alala, hindi ko nahahayaang apihin ka ulit ng kahit sino. Si Yung Ming ay isang mabuting halimbawa para sa sinumang manggahas na apihin ka. Hinalas ni Terence ang tali ni Nika mula sa kanyang likuran at muling niyakap siya. Inilipat niya ang kanyang purong chi sa kanya habang malumanay na nagsalita, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iyong mga pinsala. Tiwala akong gagaling kita. Ginagarantiya ko na ang iyong lakas ay maibabalik sa orihinal nitong estado, at maaari ka pang sumulong. Oo, naniniwala akong kaya mo yan. Sa totoo lang, kapag nasa tabi kita, pakiramdam ko wala nang dapat ipag-alala pa sa mundo. Kurbado ang mga mata ni Nika, at bumalik ang kulay sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang purong chi na nagmumula kay Terence at humiga sa mga bisig nito. Ano pa ba ang mas ligtas kaysa sa pagiging nasa tabi ng isang bayaning dumating para iligtas ka sa oras ng panganib? Sa sandaling ito, isinumpa ni Nika sa kanyang sarili na kahit mamatay pa siya, mamamatay siya sa tabi ni Terence at hindi na niya ito iiwan muli. 6,977. Ipikit mo ang iyong mga mata at magpahinga sandali. Hindi gagaling agad ang iyong mga sugat. Magpahinga ka ng mabuti, at mas madali para sa iyo ang paggaling. Malumanay nang umiti si Terence at bumulong sa tainga ni Nika, kapag gumaling ka na, hahanapin natin ang iba pang ng api sa iyo at aapihin natin sila isa-isa. Hindi, sumusunod lang sila sa utos. Huwag na natin silang pakialaman. Gusto ko lang na makasama kita. Mabait naman talaga si Nika at ayaw niyang maging masyadong mapagkalkala. Pakiramdam pa niya ay sulit ang lahat ng paghihirap na pinagdaanan niya kapalit ng presensya ni Terence. Para maitago ang kanyang pagkakasala, ipinikit ni Nika ang kanyang mga mata at hindi nakita ang pagkunot ng noo ni Terence. Sa patuloy na paghahatid ng tunay na chi, ang primordial spirit body ay nagpakita muli ng mga palatandaan ng kawalang tatag, kahit na mayroon ng espiritual na chi sa Jade Space upang mabago at mapunan ito. Kung hindi dahil sa punong nagpapasigla ng kaluluwa at sanga ng nagtitipon ng espiritu, maaaring nasa mas malala pang kalagayan si Terence kaysa kay Nika. Para hindi matigil ang paggamot ni Nika, palihim na naglagay si Terence ng 2 tableta sa bibig niya. Kahit na parang pag-inom ng lason para mapawi ang uhaw, gagawin niya ang lahat para matulungan si Nika na mabawi ang lakas nito.
Ginamit ni Terence ang kanyang espiritual na pandama upang suriin ang buong paaralan habang pinapagaling niya si Nika. Nagpasya siyang maghanap ng pinakamagandang lugar para magpagaling sa halip na umalis sa lugar na ito at maghanap ng ibang lugar. Di nagtagal, natunton ni Terence ang isang tuktok ng bundok. Ito ang malinaw na batis na personal na tuktok ng school dean, at dating ito ang kay Yungming. Natural, ito na ngayon ang target ni Terence. Binuhat ni Terence si Nika at mabilis na pumunta sa tuktok. Pinunit niya ang porma sayon ng mga dean at iwinagayway ang ilang watawat ng porma sayon upang makontrol ang porma sayon na nagpapataas ng lakas nito. Gamit ang pormasyong ito, mapapakagaling ni Terence si Nika ng mapayapa nang hindi nag-aalala na may mang-istorbo sa kanya. Nang ibaba ni Terence si Nika, nang hina ang kanyang essence spirit body at muntik ng matamba. Halata na isang malaking pasanin sa kanyang essence spirit body ang patuloy na paglipat ng chi para gumaling. Ang mga epekto ng malakas na pagpapalakas ng kanyang lakas ay tuluyan ng sumabog, kung hindi, bakit kailangang magtrabaho ng husto si Terence para lang gumaling ang kanyang mga pinsala? Dahil sa sitwasyong ito, imposibleng makumplito agad ang paggamot kay Nika. Maaari na lamang niyang pahabain ang oras. Wala nang ibang pakialam si Terence at nagtago na lang, walang pakialam sa anumang nangyayari sa labas. Sa mismong sandaling ito, ang paaralang Clearflow ay nasa isang ganap na kagulo. Napatay na ang punong guro, at sinakop pa rin ng mamamatay tao ang tuktok ng bundok ng punong guro at tumangging umalis. Sino ba ang hindi makakatiis? Kaya ni Tio, pero ni Tia hindi. Nagtipon ng mga taong tapat kay Yungming, naghahangad ng paghihiganti para sa dekano, ngunit walang gustong unang umatake sa bundok ni Terence. Walang tanga. Dahil alam nilang kamatayan ang usapin, ayos lang na yayain ang iba na pumunta, pero imposibleng pumunta sila mismo. Kaya pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto ng lahat na hindi naman sila tanga, kaya walang dapat ipagmalaki. Kailangan muna nilang pag-usapan kung paano haharapin ang mga kahihinatnan, at isantabi muna ang agawan ng kapangyarihan. Ang unang bagay na kailangan nilang isaalang-alang ay kung ang pagpatay na Diyos na si Terence ay maghihiganti ba. Napakataas ng posibilidad na ito. Dahil dito, biglang nakaramdam ng labis na kawalan ng kapanatagan ang mga kaitiwala ni Yungming. Upang mailigtas ang kanilang sariling buhay, agad silang nagsumite ng isang petisyon sa College Alliance. Pupuntahan nila si Sue Terence dahil sa pagpatay sa dean at pag-agaw sa teritoryo ng paaralan. Bukod pa riyan, nagpadala rin sila ng mahigpit na liham sa paaralan, na nagsasabi sa kanila na magpadala ng isang tao para harapin si Terence sa lalong madaling panahon. Kahit na matapos gawin ang lahat ng iyon, pakiramdam pa rin nila ay hindi pa ito sapat na ligtas, kaya't nilisan nila ang Clearflow Academy upang magtago, naiwan lamang ang kanilang mga pinagkakatiwalaang nasasakupan upang magsilbing mata at tainga sa pangangalap ng impormasyon. Kahit papaano, kailangan nilang kumpirmahin na nagpadala na ng mga tao ang School Alliance at ang Feiyang School bago pa sila maglakas loob na bumalik. Pagkalipas ng 2 araw, personal na pinangunahan ni Yun Tian ang isang pangkat papunta sa Clearflow School nang may seryosong ekspresyon. Kagagaling lang niya sa isolation nang makatanggap siya ng joint letter mula sa Clearflow School, na nagsampa ng kaso laban kay Terence at humihiling sa School Alliance na tulungan si Yungming. Hindi naglakas loob si Yun Tian na maging pabaya pagdating kay Terence. Agad siyang kumilos ng napakabilis. Personal na dumating ang Panginoong ito, nasaan ang mga tao sa pinagsamang liham ng pangalang ito. Tinanggap si Yun Tian sa bulwagan ng pagpupulong. Pagkaupo niya, walang ekspresyon niyang inilabas ang sulat ng reklamo. Sumabog ang aura sa paligid niya, dahilan para manginig sa takot ang mga taong kasama niya. Pangulong Holmes, malapit na silang dumating, malapit na silang dumating. Sandali lang po, Pangulo. Palihim na pinunasan ng kasama niya ang malamig niyang pawis at maingat na sumagot ng may ngiti. Napakayabang naman, gusto pa talaga nila akong hintayin. Ang galing ng Clearstream Academy mo. Malamig na sumanghal si Yun Tian. Hindi malakas ang boses niya, pero sapat na iyon para magpatarante sa mga tao sa Clearflow School. Plano ba niya silang parusahan ng malawakan? Gustong umiyak ng taong tumanggap kay Yun Tian ngunit wala siyang maiyak. Naisip niya, mga malalaki kayong tao, bakit kayo nakikipagtalo sa isang maliit na tao na tulad ko? Gustong-gusto ko ito. Yung mga taong nagsumite ng petisyon sa Alliance of Academies at pagkatapos ay tumakas para magtago, sigurado ba silang lahat silang may utak?
Alam niyang maganda ang relasyon ni Yung Tian kay Terence, pero gusto pa rin niyang bigyan siya ng hustisya ng alliance. Ang hindi niya maintindihan ay alam ng mga kamay bakal ni Yung Ming na maganda ang relasyon ni na Yung Tian at Terence, ngunit umaasa pa rin sila na mapapahalagahan ni Yung Tian ang reputasyon ng alyansa ng paaralan at kahit papaano ay kikilos ng patas. Bukod doon, hanggat makialam ang College Alliance, kahit papaano ay bibigyan sila ni Terence ng kaunting mukha at ititigil ang pagpatay ng mga tao. Maya-maya, ang grupo ni Yung Ming, na nakatanggap ng balita at nagmamadaling lumapit, ay pumasok sa bulwagan ng pagpupulong ng may pag-aalala. Binati nila si Yung Tian ng may paggalang at paggalang. Nakita ko na ang petisyon mo, at napagdesisyonan kong personal ko itong harapin dahil sa tindi ng sitwasyon. Nasa kamay ko ang desisyon ng alliance, nasaan si Terence. Wala sa mood si Yung Tian na makipag-usap ng walang katuturan sa mga payaso na ito. Diretso na siya sa punto pagkatapos nilang yumoko. Presidente, si Terence ay nasa tuktok pa rin ng bundok ni Yung Ming. Hindi pa siya lumalabas. Ang nagsalita ay ang katiwala ni Yung Ming, ang pangalawang punong guro ng paaralang Clearflow. Sa pagkamatay ni Yung Ming, malaki ang posibilidad na siya ang mamamahala sa puwersa ni Yung Ming at maging bagong punong guro. Nang makita ang ekspresyon ni Yung Tian, tila ba talagang parurusahan niya si Terence, at medyo kumalma ang vice-principal. Tutal, ang School Alliance ay hindi lamang teritoryo ni Yung Tian. Ito ay isang organisasyong binuo ng iba't ibang paaralan. Dahil opinyon ito ng School Alliance, wala nang magagawa si Yung Tian. Nahulaan ng vice-principal na si Yung Tian ay personal na dumating upang suportahan si Terence. Sa ibang pananaw, nangangahulugan ito na ang desisyon ng alyansa ay hindi pabor kay Terence. Ang hindi maganda para kay Terence ay natural na kapakipakinabang para sa kanya, ang Vice-Dekano. 6,978. Pangulong Holmes, bakit hindi ako magpadala ng tao para tingnan kung mapalalabas natin si Terence? Tutal, mas nararapat na naroon ang magkabilang panig kapag ginawa na ang desisyon. Maingat na pinagmasdan ng Vice-Presidente ang ekspresyon ni Yung Tian at pagkatapos ay nagbigay ng kanyang opinyon. Sa kasamaang palad, si Yung Tian ay naka-poker face pa rin at hindi nagpakita ng kahit kaunting pagbabago sa emosyon. Hindi na kailangan, sabihin mo ng detalyado ang lahat. Huwag mong itago ang kahit ano. Ikinumpas ni Yung Tian ang kanyang kamay bilang pagtanggi. Tiyak na may dahilan si Terence kung bakit hindi siya lumabas. Hindi niya tatawagin si Terence palabas. Sa bagay, wala naman siyang magawa, kaya hindi naman masamang makinig sa mga payaso na nagkukwento. Maituturing itong libangan. Ngunit pagkatapos niyang magsalita, gumalaw ang mga mata ni Yung Tian at nagpakita siya ng isang ngiti. Wala si Terence. Magbibigay na sana ng kanilang mga dahilan ang vice-principal at ang iba pa nang sumulpot si Terence sa pasukan. Kapatid na Holmes, bakit ka napunta sa paaralan ng Clearflow? Pumasok si Terence sa pangunahing bulwagan ng may ngiti sa kanyang mukha, kasama ang ganap ng gumaling na si Nika. Casual niyang binati si Yung Tian, dahil ba sa nakababatang kapatid. Kasalanan ng manggulo kay kapatid na Holmes na maglakbay ng libu-libong milya. Mabuti naman at ayos ka lang, Lil Bro Linford. Maupo ka muna, mag-usap tayo pagkatapos natin sa trabaho natin. Tumawa si Yung Tian habang inaanyayahan si Terence na umupo at tumango kay Nika. Dahil fiancé siya ni Terence, hipag din niya ito. Natural lang na kailangan niya maging magalang. Hindi masyadong kumpiyansa ang mga tauhan ni Yung Ming, at pakiramdam nila ay hindi maaasahan ang kanilang mga nakaraang hula matapos makita ang ekspresyon ni na Yung Tian at Terence. Sa ganitong klaseng relasyon, nandito ba talaga siya para asikasuhin si Terence? Mukhang hindi naman talaga. Dahil nandito ang magkabilang panig, iaanunsyo ko ang opinyon ng College Alliance kung paano haharapin ang pagkamatay ni Yung Ming. Umubo si Yung Tian at tumayo, ayon sa investigasyon, ginamit ni Yung Ming ang sarili niyang pagkamakasarili para lumikha ng mga chismis at gulo. Nakipagsabuatan siya sa lahat para puntiryahin ang Feiyang College at maraming beses na kinalaban si Terence. Personal pa nga niyang pinuntahan ang pamilyang Wang, ang pamilyang Formation, para takutin at sirain ang bangkay na iniimbak ni Terence sa pamilyang Wang. Pagkatapos, humarap siya at inakusahan ang inosenteng estudyante, si Nika, na nagdulot ng malaking negatibong epekto. Natulala ang mga tauhan ni Yung Ming. Noong una ay may pag-asa sila, iniisip kung mapaparusahan nila si Terence, pero ngayon, parang hindi tama iyon. Kahit anong tingnan niya, mukhang mamaya na niya aayusin ang problema.
Gaya ng inaasahan, hindi na dapat siya bumalik noon at dapat ay nakatakas na siya sa pinakamalayo hanggat maaari. Sa huli, ginamit ni Yung Ming ang inosenteng si Nika bilang pain para akitin si Terence sa paaralan ng Clearflow at mag-set up ng isang ambush. Sa huli, natalo siya at namatay. Hindi ito mapapatawad at nararapat lang sa kanya. Patuloy na walang pagmamadaling ibinalita ni Yun Tian ang mga krimen ni Yung Ming. Sa madaling salita, karapat-dapat mamatay si Yung Ming. Ang mga taong pinamumunuan ng vice-principal ay pawang may malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Gusto talaga nilang sabihin na may kaduda-dod ang nangyayari. Maaari kayang ang alyansa ng mga paaralan ay naging isang lugar kung saan ikaw, Yun Tian, ay maaaring gumawa ng anumang gusto mo. Pero hindi sila nang ahas na sabihin ito. Si Terence, ang Diyos ng mamamatay tao, ay nakaupo lang doon. Natatakot silang mapatay sila ni Terence sa sandaling ibukan nila ang kanilang mga bibig, at saka sasabihin ng alliance ng kolehiyo na karapat-dapat sila rito. P*K. Walang lugar para makipagtalo. Ito ang conclusion ng Alliance of Academies. Mayroon ba kayong ibang opinyon? Casual na tanong ni Yun Tian. Natural lang na hindi magsasalita si Terence. Ngumiti lang siya sa mga taong nasa paaralan na malinaw ang daloy. Kung hindi lang dahil kay Nika na nagsabing ayaw niyang maghayganti sa iba, hindi sana niya pinalayas ang kahit sino sa mga diehard supporters ni Yung Ming. Walang pagtutol. Patas at makatarungan si Pangulong Holmes at ang alyansa ng mga akademya. Kumunat ang noo ng Vice Headmaster. Sa huli, tanging laban lang sa gusto ang nagawa niya at pumayag. Wala siyang ibang magawa kundi yumuko. Napaawang ang mga labi ni Terence. Nagkaroon siya ng bagong pagkaunawa sa kapangyarihan ni Yun Tian. Hindi madaling gawin ito. Halimbawa, kung si Toby yan, ang matandang lalaking iyon, ay pupunta roon, maaaring masugpo niya ang mga tao mula sa Clearflow School gamit ang kanyang lakas, ngunit hindi niya sila mapapasakop sa kanya. Sa huli, mas makapangyarihan ang kanyang katayuan bilang Pangulo ng Alliance of Schools. Mabuti naman at wala kang anumang opinyon. Ang susunod ay ang posisyon ng dekano ng Clearflow Academy. Dahil sa mga pagtataksil ni Yung Ming, ang reputasyon ng Clearflow Academy ay lubhang nasira. Bukod dito, ang buong akademi ay nasa isang maruming kalagayan sa ilalim ng pamumuno ni Yung Ming, kaya dapat itong linisin. Walang balak si Yun Tian na tapusin ito. Patuloy niyang inanunsyo ang mga paghirang ng paaralang Clearstream. Ipinapahayag ko rito na si Jin Mo, ang pangalawang punong guro ng paaralang Feiyang, ay itatalaga bilang punong guro ng paaralang Clearstream. Lilinisin niya ang dumi at ibabalik ang moral ng paaralang Clearstream. Nagulat si Terence, ito ay isang hindi inaasahang appointment. Si Jin Mo ba ang bagong dekano? Ganoon ba kalaki ang kapangyarihan ng Pangulo ng Alliance of Schools? Kaya niya talagang direktang makialam sa paghirang ng mga dekano ng ibang mga akademya. Hindi dapat ganoon ang kaso. Tutal, ang alliance ng mga kolehiyo ay isang alliance sa pagitan ng iba't ibang kolehiyo. Kung ang dekano ay maaaring gumawa ng ganitong mga kaayusan ayon sa gusto niya, hindi ba nangangahulugan iyon na maaaring kontrolin ng Pangulo ang lahat ng kolehiyo? Pangulong Holmes, ito ay labag sa mga patakaran, hindi ba? Namula ang mukha ng Associate Hospital Director, ngunit naglakas loob siyang tumutol. Ang paghirang ng Dean ay hindi kailanman naging isang bagay na maaaring pakialaman ng Alliance of Academies. Pagkatapos ng pagkamatay ni Yung Ming, ang vice-principal ang malamang na pumalit bilang principal. Tiyak na ayaw niyang makialam ang alyansa ng kolehiyo sa bagay na ito at biglang magpadala ng isang tagalabas. Hindi ako nakialam noon, at hindi rin ako makikialam sa hinaharap. Pero sa pagkakataong ito, makikialam na ako. May mga tutol ka ba? Walang pakialam ang mga mata ni Yun Tian habang nakatitig sa Vice Headmaster ng may mapang ipong tingin, sabihin mo sa akin, ano ang iniisip mo? Naguluhan ang isip ng vice-principal at nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na takot. Gayunpaman, hinanda pa rin niya ang sarili at ipinaglaban ang sarili. Ayon sa mga patakaran, ang mga dekano ng bawat paaralan ay pinipili ng kani-kanilang paaralan at iniuulat sa alyansa ng paaralan. Ang alyansa ng paaralan ay hindi nagtatalaga ng mga dekano. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, isang malakas na presyon ang bumagsak at idiniin ang vice principal sa lupa.
Ikinumpas ni Yuntian ang kanyang braso at isang daloy ng tunay na Chiang dumapo sa katawan ng bise-prinsipal, na agad niyang ikinamatay. Sa ilalim ng mapagmatsyag na mga mata ng karamihan, ang bise-prinsipal ng Clear Flow School ay agad na namatay. Kasuklam-suklam ang mga krimen ni Yongming, at marami siyang kasabwat. Iimbestigahan ko sila isa-isa, at ang taong ito ay isa sa mga pinakamalaking kasabwat ni Yongming. Walang pakialam na sinabi ni Yuntian ang totoo. Pagkatapos, iniba niya ang usapan, mayroon ba kayong anumang pagtutol sa sinabi ko? Dominante at mapang-api. Kahit na ito ang paraan ni Yuntian para gumanti kay Terence, isa itong magandang paraan para takutin ang ibang mga taga Clear Flow School. 6,979. Sa sandaling ito, sino ang sawang-sawa ng mabuhay at maglalakas loob pa ring magsalita at tumutol? Sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, tatawagan siyang kasabwat ni Yongming, at pagkatapos ay mamamatay siya nang hindi man lang alam kung paano siya namatay. Lahat sila ay mga Verdugo na pumatay nang hindi kumukurap. Walang pagtutol. Matalino at banal si Pangulong Holmes, mahusay ang desisyong ito. Agad na may mga taong may mabuting tingin na malakas na nagpahayag ng kanilang suporta. Kailangan muna nilang protektahan ang kanilang sariling buhay. Napakahusay ng desisyon ni Pangulong Holmes. Narinig ko na ang tungkol sa punong guro na si Jinmo dati. Isa siyang taong may lubos na kakayahan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang paaralang Clearstream ay tiyak na muling babangon at magniningning. Tama, tama. Tiyak na makikipagtulungan kami sa trabaho ng punong guro na si Jinmo at gagawin ang aming makakaya upang maibalik at mapabuti ang reputasyon ng paaralang Clearflow. Nararapat lang iyon kay Yongming. Nararapat lang sa kanya ang mamatay. Sinusuportahan ko si Din Jinmo. Sandaling nagmadali ang lahat na ipahayag ang kanilang matatag na paninindigan, dahil sa takot na matawag na kasabwat ni Yongming. Natulala sina Terence at Nika. Hindi nila alam ang sasabihin. Hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang makalabas mula sa pag-iisa, makakapanood pa pala siya ng ganito kagandang palabas. Hindi naman talaga nasayang ang biyaheng ito. Sige, wala kang magagawa rito. Hilahin mo palabas ang bangkay na ito at linisin mo. Naiinip na ikinumpas ni Yuntian ang kanyang kamay. Agad na umakto ang grupo ng mga tao na parang pinatawad na sila. Dali-dali nilang dinala ang bangkay ng pangalawang dekano, nilinis ang lupa, at umalis sa bulwagan na parang alon. Pagkatapos umalis ng lahat, ngumiti si Terence at ikinuyom ang kanyang mga kamao, kailangan ko talagang magpasalamat kay Kuya Holmes sa pagtulong. Kung ako iyon, hindi ko alam kung paano haharapin ang Clear Flow School. Kapatid kita, bakit ang galang mo? Hindi ka pa pinapagalitan ng kuya mo. Bakit hindi ka lumapit sa akin kung may nangyari? Hindi ka dapat mag-alala kay Yongming. Mabuti na lang at maayos ka na ngayon. Kung may mangyari man sa iyo, wala ring silbi kahit sirain ko pa ang buong Clear Flow School. Kumaway si Yuntian at nagreklamo, sa hinaharap, kung mayroon kang anumang problema, huwag kalimutang humingi agad ng tulong sa akin. Huwag mo na akong ituring na isang tagalabas. Sumang-ayon si Terence nang nakangiti, ngunit iniisip niya na patay na si Nika paglabas niya. Isa pa, pagdating sa paghihiganti, hindi laging masaya na iwan ito sa iba. Mas makabuluhan kung ikaw mismo ang gagawa. Kung titingnan mo ang hitsura ni Kuya Holmes, nalampasan mo na ba ang lahat? Nakangiting tanong ni Terence. Sa pagkakataong ito, kailangan ko talagang pasalamatan ang mga table tasks ni Kuya Linford. Ang aking tagumpay ay naging maayos, at lahat ay nangyari ng natural. Ngayon ko lang naranasan ang ganito kahusay na tagumpay. Hindi itinago ni Yuntian ang kanyang pasasalamat kay Terence at tinapik ang balikat nito, Kuya Linford, magkapatid tayo. Hindi tayo dapat maging magalang, pero nagpapasalamat talaga ako sa iyo. Kung wala ang tulong mo, hindi sana ako makakalusot ng ganito kaganda. Kuya Holmes, sinabi mo na nga magkapatid tayo, bakit kailangan mo pang magsalita ng mga hindi magagandang bagay? Kailangan ng kuya ng tulong at ginagawa naman ng nakababatang kapatid na ito ang lahat, ano pa ba ang masasabi mo? Tumawa ng mahina si Terence habang ikinakaway ang kanyang kamay. Masungit si Yuntian sa mga taga Clear Flow School, pero ibang-iba ang dating niya kay Terence. Kinilala siya ni Terence bilang isang kapatid.
Mabuti. Kung gayon ay hindi ko nasasabihin. Sa hinaharap magkapatid tayo, kaya hindi mo na kailangang maging magalang. Ang bagay ni Kuya Linford ay bagay ko. Binawi ni Yuntian ang kanyang braso at tinapik ang kanyang dibdib, hindi mo rin kailangang maging magalang kay Kuya. Kung mayroon mang problema, huwag kang lumapit kay Kuya. Kasunduan yan. Sa hinaharap maaabala pa rin ang nakababatang kapatid na ito si Kuya Holmes sa maraming paraan. Huwag kang mainip. Nagbiro muna si Terence kay Yuntian bago nagtanong, kapatid na Holmes, ayos lang ba talaga na italaga mo ang vice principal ng paaralan natin sa Feyang na si Zhang bilang principal ng Clear Flow School? Sa teorya, bilang Pangulo ng Alliance of Academies, walang autoridad si Yuntian na gawin ito. Kahit na mayroon siyang autoridad, kailangan niyang iwasan ang paghihinala at hindi makialam sa mga partikular na gawain ng bawat akademya. Pero nagawa ito ni Yuntian, at nag-aalala si Terence para sa kanya. Kuya Linford, masyado mo lang iniisip yan. Hindi ko maginhawang direktang makialam sa mga bagay na ito, pero ngayong matagumpay na akong nakalusot, babalik ako agad sa lugar ng dagat para kumuha ng mahalagang posisyon doon. Maliliit na bagay lang ang mga bagay na ito sa mahiwagang lugar ng dagat. Tumawa ng malakas si Yuntian at isang mapagmataas na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha, nagtatalaga lang ako ng punong guro. Kahit sirain ko pa ang buong paaral ng Clear Flow, ano ang problema? Ang mga nakatataas sa lugar ng dagat na may uring lupa ay kapareho ng retiradong emperador sa lugar ng dagat na may uring mastiko. Sa katunayan, walang nang-ahas na tanungin sila. Mabuti naman. Mabuti na lang at makakabalik na si Kuya Holmes sa Earth Class area para kumuha ng posisyon. Sa kasamaang palad, hindi magiging madali ang makita ka sa hinaharap. Casual na sabi ni Terence, pero hindi niya alam kung ano ang mangyayari kung mawala ang kaluluwa niya. Sa loob ng 2 araw na ito, ang mga epekto ng malakas na pagpapalakas ng kanyang lakas ay lalong lumalala. Sino ang mag-aakala kung magkakaroon pa siya ng pagkakataong makita si Yuntian? Dahil sa potensyal ni Kuya Linford, hindi magiging mahirap para sa iyo na pumunta sa lugar na sakop ng daigdig na dagat. Pero ang iyong kalagayan. Kumislap ang mga mata ni Yuntian sa pag-aalala. Ang pagkawala ng pisikal na katawan ay parang paghihintay sa kamatayan para sa isang normal na tao. Bagamat napapanatili ni Terence ang kanyang Yuan spirit form, tiyak na maaapektuhan ang kanyang pag-unlad sa hinaharap. Ito ay kahit na hindi alam ni Yuntian ang tungkol sa mga side effect ng malakas na pagpapalakas ni Terence. Kung hindi, hindi siya magiging ganoon katahimik. Ayos lang. Sanay na rin naman akong nasaan yung primordial spirit. Kaya ko ring linangin at umunlad sa ganitong kalagayan. Bahagyang ngumiti si Terence at inalo si Yuntian, kapatid na Holmes, hindi mo ako kailangang alalahanin. Gaya ng sabi mo, baka pumunta ako sa lugar ng dagat na may antas lupa para hanapin ka agad. Naniniwala akong kaya iyan ni Kuya Linford. Tungkol naman sa katawan mo, nabalitaan kong may isang taong nasa Earth Class area na muling nagtayo ng bangkay. Hayaan mong bumalik ako at imbestigahan ang bagay na ito. Baka makahanap ako ng paraan para matulungan ka. Habang sinasabi niya ito, kumislap ang mga mata ni Yuntian sa kawalang awa, sumusobra na ang pamilyang Wang, ang anting-anting. Ibinigay na nila ang katawan mo kay Yungming. Nakababatang kapatid na Linford, bakit hindi tayo magkasamang pumunta sa pamilyang Wang at humingi ng hustisya sa kanila? Pambihira ang katayuan ng pamilyang anting-anting, ngunit sa paningin ni Yuntian, wala silang halaga. Kung ikukumpara kay Terence, ang kanyang kapatid, wala ring halaga ang pamilyang Wang. Hanggat pumapayag si Terence, tiyak na pupunta si Yuntian sa pamilyang Wang para ayusin ang bagay na ito. Walang puwang para sa negosasyon. Kalimutan mo na yan. Masyado akong busy. Wala akong oras para makipag-usap sa mga payaso na yan. Mamaya na lang natin yan pag-usapan. Alam ni Terence na gustong tulungan siya ni Yuntian na pangalagaan ang pamilyang Wang bago siya bumalik sa lugar ng Earth Class C, ngunit mas makabubuting siya na siya mismo ang humawak nito. Dahil kay Saitaya, sa maliit na loli na may itim na tiyan, at sa relasyon nito kay Wang Xiang, hindi niya kayang makitungo sa pamilya Wang nang kasing walang prinsipyo ng pakikitungo niya kay Yungming. Sige,
Kung kailangan ni nakababatang kapatid na Linford ang tulong ng nakatatandang kapatid na ito, kahit kailan o saan, magpadala ka lang ng mensahe. Tumango si Yuntian at nangakong, tulad ng sinabi ko kanina, hindi lang ito basta-basta sinasabi. Kuya Linford, dapat mong tandaan. 6,980. Salamat, kapatid na Holmes. Kung may kailangan, siguradong hindi ako magiging magalang sa iyo. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay bilang pasasalamat at iniba ang usapan. Siya nga pala, kailangan ko ng tulong ni Kuya Holmes. Sila ang mga taong mula sa mapagpalang lambak. Nako, kahit hindi mo sabihin, nagpadala na ako ng mga tao para mag-imbestiga. Tutal, napagkasunduan na natin ito sa dagat na gininto ang dagat. Gumawa na ako ng mga kaayusan bago ako magtago, pero wala pang balita. Umiling si Yuntian na may kasamang panghihinayang, ang utak sa likod ng masayang insidente sa Bali ay napakalihim, at napakahirap siyang hanapin. Wala pa rin kaming nagagawang progreso. Humihingi ako ng paumanhin tungkol dito. Anong sinasabi mo, Kuya Holmes? Nagpapasalamat na ako ng husto na ginawa mo ang lahat para makatulong. Ano ang kinalaman mo rito, Kuya? Inalo siya ni Terence. Mukhang si Dexter ang may pananagutan dito. Hindi niya alam kung kailan siya hahanapin ng mahiwagang mga ngalakal na ito. Bukod sa masayang insidente sa Bali, may balita rin tungkol kay Zhang Liju. Kailangan niya ng mga sagot para sa dalawang bagay na iyon mula kay Dexter. Marahil ay makakahanap siya ng paraan para mabuo muli ang kanyang katawan. Iniisip pa rin ni Terence si Dexter nang biglang sumulpat ang lalaki mula sa kung saan. Nagulat silang tatlo. Ayos lang naman si Nika. Tutal, limitado lang ang lakas niya, at hindi naman siya masyadong naapektuhan ng misteryosong anyo ni Dexter. Tutal, mas malakas silang lahat kaysa sa kanya, kaya normal lang na hindi niya ito mapansin. Gayunpaman, magkaiba sina Yuntian at Terence. Pareho silang mga masters na sumisira sa langit, at si Terence ay nasa Great Circle of Earth-splitting realm. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay maihahambing sa Great Circle of Splitting Realm. Ngunit, hindi man lang nila napansin kung paano nakapasok si Dexter. Medyo nakakatakot ito. Nasa yugto pa lamang ng pagbubukas ng bundok si Terence noong nasa Golden Classy area siya, at hindi niya mahanap si Dexter. Hindi niya inakalang walang magbabago kahit na matapos niyang dagdagan ng husto ang kanyang lakas. Sino nga ba itong si Dexter? Pangulong Holmes, Linford Xiaoxia, nagkita-kita tayong muli. At saka, ang munting prinsesa ng West Island, Binibining Ning, humihingi ako ng paumanhin sa aking kapangahasan. May peking ngiti sa kanyang mukha, yumuko si Dexter sa kanilang tatlo. Nandito ako para tuparin ang aking pangako sa batang bayaning si Linford. Madali ba para sa atin na mag-usap ngayon? Kumunat ang noo ni Terence. Bakit hindi na lang siya magpaalam na nandito ka na? Hindi nakakapagtaka na nalaman ni Dexter ang mga lihim na impormasyong iyon. Gamit ang kanyang kakayahan, saan siya hindi makakapunta? Anong mga sikreto ang hindi ko maririnig? Chairman Ding, dumating ka sa tamang oras. Iniisip ko lang kung kailan ka magpapadala ng mensahe sa akin, at saka ka lang nagpakita. Maaari ka bang marunong magbasa ng isip? Pinigilan ni Terence ang kanyang pag-aalala at bahagyang ngumiti. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy at dumiretso na tayo sa punto. Prangka pa rin si Hero Linford. Simulan na natin ang usapan. Una sa lahat, balita mula sa Pildores, Divine Dr. Zhang Liju. Alam kong ang batang bayaning si Linford ay ang disipulo ng banal na alchemist at ng banal na doktor, at matagal ko na siyang hinahanap. Ang impormasyong ito ay sulit sa isang void pill. Nagulat silang tatlo. Nagulat si Nika dahil sa pagkakakilanlan ni Terence bilang disipulo ni Zhang Liju, ang miracle doctor ng Xuanji Pill. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ito. Lumalabas na ang taong gusto niya ay may napakalakas na pinagmulan. Siya nga ang walang kapantay niyang bayani. Nabigla rin si Yuntian sa pagkakakilanlan ni Terence, ngunit agad din niyang naunawaan. Hindi nakakapagtaka na napakataas ng kakayahan ni Terence sa alchemy, galing siya sa isang sikat na sekta. Higit sa lahat, hiningi ni Dexter ang gamot para sa pag-alis ng gana. Nagkatinginan sina Terence at Yuntian at nakita ang pagdududa at kaseryosohan sa mga mata ng isa't isa.
Kailangang malaman ng isa na ang kakayahan ni Terence na gumawa ng void pills ay hindi isang sekreto, ngunit halos walang nakakaalam na si Terence ay may hawak na void pills. Hinuhulaan lang ni Yuntia na marami pa palang void pills si Terence. Tutal, espesyal na void pill lang ang ibinigay ni Terence sa 4 na sangkap. Kung ganoon, dapat ay mayroong kahit isang void pill na mas mababa sa supreme grade na magagamit niya para magsanay bago ang perpektong refinement. At handa si Terence na uminom ng isang espesyal na uri ng Pildores para sa pag-alis ng laway, hindi isang mababang uri ng Pildores. Bukod sa kanilang pagkakaibigan, malamang ay mayroon pa siyang isa pang Pildores para sa pag-alis ng laway na may parehong uri. Kaya nahinuha ni Yuntia na gumamit si Terence ng 4 na set ng sangkap para makagawa ng kahit 3 tableta. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na nakakuha pala si Terence ng 6. Paano nakakasiguro si Chairman Ding na nasa akin ang void pill? May mga taong lumapit nga sa akin para pinuhin ang void pill, pero lahat sila ay may dalang sarili nilang mga materyales. Pero direkta mo itong hiniling. Sa tingin mo ba ay dadalhin ko ang natapos na produkto? Hindi komportable si Terence, parang hubad siya. Kung ilalarawan man ito, ang pakiramdam ng pagiging malinaw ay katulad ng walang katuturang pakiramdam na mayroon ang kanyang sinaunang espiritong katawan ngayon. Hehe, batang bayani Linford, may batayan ako sa presyo ko. Ginagamit ko ang impormasyon para ipagpalit sa void pill, patas lang yan. Void pill lang naman yan, sigurado akong masasabi ng batang bayaning Linford kung alin ang mas mahalaga. Napuno ng mabait na ngiti ang mukha ni Dexter habang mahinahong sinabi, pamilyar na tayo sa isa't isa. Maniwala ka naman na hindi ko lalakoan ang batang bayaning si Linford. Bahagyang gumalaw ang mga labi ni Terence, hindi siya makapaniwala. Si Yuntian, na nasa gilid, ay galit na halos mabaluktot ang ilong niya. Ano ang ibig niyang sabihin sa isang Pildores para sa pag-alis ng mantsa? Gaano karaming pagsisikap ang ibinuhos niya para sa Pildores na ito para sa kawalan ng bisa? Ilang pabor ba ang dapat niyang ibigay? Hindi madaling makakuha nito. Naku, nagulat si Dexter, igalaw lang ang labi niya, tapos gusto niya ng void pill. Kalokohan talaga to. Nakakalungkot at walang masabi si Yuntian tungkol ito sa amo ni Terence, at wala siyang masabi. Naku, curious talaga ako. Paano ka nakakasiguro na mayroon akong void pill? Kung wala, kakanselahin mo ba ang deal? Kinurot ni Terence ang kanyang baba at tumingin sa lalaki, malalim ang iniisip. O baka naman, may backup na plano si Chairman Ding bukod sa void pill. Base sa kasalukuyang sitwasyon, maisasantabi niya ang posibilidad na si Dexter ay mula sa sekta ng Hidden Death. Tila wala naman itong anumang puot sa kanya, kaya hindi siya dapat maging kaaway. Ang ganitong kakaiba at hindi mahuhulaan na estilo ay nakakapagpailang kay Terence. Siguro nagbibiro lang ang batang bayaning si Linford. Ito lang ang kapalit ng impormasyon tungkol sa banal na alchemist at sa banal na doktor. Walang backup plan. Kung sa tingin ng batang bayaning si Linford ay hindi sulit ito, ipapalit na lang natin ang susunod na impormasyon. Nagkibit balikat si Dexter at nagangat ng tingin na hindi mo kailangang bilhin yan kung sa tingin mo ay hindi sulit, hindi ko rin naman ibebenta yan ng Luigi, dahilan para gustuhin siyang sunggaban at bugbugin ng mga tao. Gayunpaman, sa kakaibang teknik ng paggalaw ni Dexter, hindi magiging ganoon kadaling mahuli siya. Sulit. Siyempre sulit. Pilgrimage lang yan, di ba? Nagngingit-ngit si Terence at kumuha ng isang bote ng jade, ito ay isang dekalidad na void pill. Pinagsisihan niya ang pagbibigay nito kay Reger at ang pag-iwan ng katamtamang grado para kay Dexter. Sa ganoong paraan, mas marami sana siyang natanggap na pasasalamat at respeto mula kay Reger. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.